Yan, dami. Bigat talaga niya. Dami niyang bunga. Kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa pagtatanim ng gulay, ang kamatis ay ang isa sa mga crops na magandang itanim para sa mga beginners. Ang kamatis ay pwede mong itanim all year round at pwedeng-pwede kang umani ng maramihan. Welcome to Work from Farm PH! Ang mga kamatis ay nagtathrive kapag sila ay natatamaan ng sinag ng araw. Ito ay source ng kanilang energy para mabuhay at mag-produce ng mga bunga. Dapat ang mga puno ng kamatis ay nakabalag at nakatali para masuportahan ang mga puno habang namumunga sila ng marami. Pwedeng-pwede nyo rin balikan ang mga dati naming mga videos para malaman ang detalye kung paano kami magtali ng mga kamatis. Ang pagtatali ng kamatis ay kailangan talaga ng pagtsatsaga dahil halos linggo-linggo mo itong dadagdagan. Pero para sa amin, kailangan talaga ito para hindi masira ang mga puno kahit may dumating na malakas na hangin o ulan. At syempre, napaka-importante din ng tamang pag-aabono kung gusto nyong ma-maximize ang mga tanim nyo para mamunga ng maramihan. Kung napanood nyo na ang mga dati naming videos tungkol sa pag-aabono, nasabi namin ang importansya ng nutrients para sa mga tanim natin. At merong iba't ibang klase ng abono sa bawat stage ng puno habang lumalaki ang mga ito. Meron na tayong mga videos tungkol sa mga paunang abono sa seedling stages at sa mga unang linggo pagkatapos mag-transplant. Ngayong halos isang buwan na pagkatapos natin mag-transplant, kailangan ihanda na natin ang mga kamatis sa pamumulaklak kaya gagamit na tayo ng complete fertilizer o 16-16-16. Nakikita nyo ngayon na naglalagay kami ng 1 kutsara ng abono sa bawat puno 1 beses sa 1 linggo. Gamit naman namin ay Yara Unique 16. Kung magtatanim naman kayo tuwing summer o kung kailan madalang ang pag-ulan, mas magandang itry ang method na ito kung saan tutunawin muna natin ang fertilizer sa tubig para mas madali itong masipsip ng mga ugat. Maglalagay lang tayo ng kalahating lata ng complete fertilizer sa isang balde ng tubig, hahaluin at tutunawin. Pagkatapos niyan, magdidilig lang tayo ng 1 lata nito sa bawat puno. Kapag lumabas naman na ang paunang bunga hanggang sa dulo ng buhay ng mga kamatis, gumagamit na kami ng Yara Winner dahil ito ay may additional nutrients tulad ng magnesium, manganese, zinc at iba pa. Ngayon, mag-maintenance muna tayo ng ating mga kamatis. So, magpo-fertilizer tayo, pati rin sa ating mga talong at ilan pa nating mga tanim. Tapos, maglalagay rin tayo ng mga bagong tali. Kasi tingnan nyo, bumibigat na sila, kaya kailangan na nating talian. Gamit natin ay Yara Winner, maglalagay lang tayo ng 1 kutsara bawat 1 puno. So, meron kaming vlog tungkol sa pagtatali ng kamatis, bakit kailangan siyang talian, saka paano siya talian. So, pwede na yung panoorin yun. Kasi, yung mga kamatis, hindi ganun katibay ang kanilang mga puno, mga sanga niya. So, usually, merong mga puno talaga na nahuhulog yung kanyang mga bunga. So, kapag hindi natin siya sinuportahan, baka gapangin lang siya ng mga insekto. Sayang naman. So, para din umakyat yung mga puno niya, tumangkad siya pataas kasi minsan parang gumagapang na siya kapag hindi siya nakatali. Tutulungan na lang natin siya para paakyat ang kanyang tubo. Para bumunga siya ng madami.
Yan, nakita niyo to, ang kamatis na to, sobrang bigat niya na. Ayan o. Kahit may tali siya, parang dalawa na yung tali nito, yumuyog-yog kasi talaga siya. Kasi ang dami talaga niyang bunga. So, kailangan natin itong tulungan. Lagyan natin ng pangatlong tali. Itanggal lang ako ng ibang mga sanga para mga suckers tinatawag. Para mag-focus na siya sa pagpapalaki ng bunga. Hindi na siya maglalagay ng mga iba pang sanga sa baba. Yan, dami. Bigat talaga niya. Dami niyang bunga. Yan. So, ginagawa ko, tinatalian ko, pinupulupot ko na lang muna sa sanga na gusto kong itali sa taas. Bago ko siya ikabit sa alambre. Kasi mas madali nga naman kesa ikot-ikutin ko pa siya. Ang dami niya ng tali. Diba? Tibay niya na. Yan. Madami pa dyan mamaya. Ikutin ko ulit. Actually, halos weekly ko na to ginagawa. Ang laki na ng tinangkad ng ating mga kamatis. At kung makikita nyo yung tinaniman namin, medyo masukal yung katabi niya, kaya kailangan namin mag-spray ng insecticide at least once a week para maagapan ang mga insektong tumutusok sa mga bunga. At pagkatapos naman ng 2 to 3 days, magsispray din kami ng fungicide na may halong foliar fertilizer. At ngayong 2 buwan na ang ating mga kamatis, malapit-lapit na tayong makapag-harvest, hinihintay na lang natin mamula ang mga ito. At kahit malapit na tayong mag-harvest, tuloy-tuloy ang pag-maintenance natin sa area na ito dahil sobrang bigat na ng mga bunga ng mga kamatis, lumulundo na ang mga balag natin, kaya maglalagay tayo ng additional na suporta. Yung mga unang nahihinog tulad ng mga ito, hina-harvest na namin para maluto namin ngayong araw. At after 1 week naman, nasa 20 kilos na rin ang na-harvest namin.